Kumusta maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag? Pero kung may hindi ka maintindihan sa isang turo tulad ngayon, gugustuhin mong bumalik at marahil magsimula sa ilan sa mga naunang turo rito. At matuto lang sa pamamagitan ng mga ito, pagdaanan ang mga ito. Maliliit na piraso, tig 15 minuto bawat pagkakataon. Ngayon, tatalakayin ko ang tinatawag na mga kabanata hanggang sa mga taon. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang misteryo na isiniwalat natin ilang taon na ang nakalilipas na nabunyag ng maunawaan ang paghahayag ng 14 na taon. Kaya kung matagal mo nang sinusubaybayan, alam mo na yan. Ang misteryo sa pag-unawa sa paghahayag ng katapusan ng mga huling araw ay kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas tungkol sa mga mangyayari sa katapusan ng panahon, na ang kanilang mga hiwaga sa loob nila sa kanilang mga pagkakaiba-iba ng mga salita ay pawang propesiya, at napatunayan na natin ito ng 12 beses sa paglipas ng mga taon at sa buong kasulatan na ang pagbubunyag niyan ay totoo. Ang isinisiwalat ay ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon gaya ng kay Mateo, kundi 14 na taon at isang maikling panahon. Ang Marcos ay ang 7 taon ng mga tatak at ang Mateo ay ang 7 taon ng mga trumpeta. Kaya ang paghahayag na ito ay ukol sa 14 na taon ng katapusan ng mga araw. Narito ang paliwanag. Tandaan, ito ay isang hiwaga sa malalim at makahulang paghahayag na ito na tinatawag na mga kabanata hanggang mga taon. Ngayon, ipapakita nito sa iyo na walang pag-aalinlangan kung sino man ang sumulat ng mga kabanata, kung sino man ang sumulat ng mga talata at pinag-uri-uri ang mga bagay na iyon, ang mga ito ay ganap ding ginagabayan ng Espiritu. At iyan ang mapapansin mo sa revelasyon na ito. Kapag ipinakita ko sa inyo ang kabanatang ito hanggang sa mga taon, hindi sa lahat ng aklat na pinag-usapan na natin ito, kundi ngayon lang, ipapakita ko sa inyo sa aklat ni Zacarias dahil alam kong ang pahayag ay 14 na taon. Muli, kung sinusundan mo ang mga turo noon, gumawa kami ng video tungkol sa 70 taon at ang kahalagahan nito. At kung paano ito lumilitaw ngayon sa taong kinaroroonan natin. Nasa dulo na tayo ng 70 taon, ang tiyak na bilang para sa Jerusalem ayon sa Biblia. Sabi rito, mula 70 hanggang 80 taon, ito ang iyong lakas, hirap at lungkot. Yan ay kapighatian, sakit, paghihirap. Iyan ang pagod at dalamhati sa Hebreo. Sabi rito, may 10 taon ka dahil malapit na itong maputol. Ang tinutukoy na maikling panahon ay mga 2, 3 o hanggang 7 buwan na karaniwang umaabot sa 6 na buwan. Kaya mayroon ka pang mga 10 at kalahating taon o sa 11 taon. At pagkatapos lumipad tayo palayo. Itong ating lilipad palayo ay ang pahayag 12, 14. Lumilipad tayo palayo ng 3 at kalahating taon sa kabuuang 14 na taon. Ngayon, panoorin kung ano ang mangyayari sa unang hari kabanata 6. Sinasabi sa talata 37 at 38, noong ika-4 na taon, inilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. Hindi natin pinagtutuunan ng pansin ang buwang naganap noon, kundi ang makahulang larawan nito. Kaya noong ika-4 na taon, inilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. At noong ika-11 taon ay natapos ang bahay. Ngayon, ano na ang meron sa ika-11 taon? 10 taon niyan, pagpasensyahan nyo na, at X na dami ng oras sa ika-11 taon. Kaya ano ang mahigit 10 taon? Makatuwiran de ko ng mga 6 na buwan dahil nasa ika-11 taon na ito. Kaya't inilatag ang pundasyon noong ika-4 na taon at noong ika-11 taon natapos ang bahay ng Diyos. Bueno, kapag natapos ang bahay ng Diyos sa ika-11 taon, sa propesiya, inilalagay tayo niyan sa kalagitnaan ng mga trumpeta. 7 taon ng mga tatak, 3 at kalahating taon na sa mga trumpeta sa puntong iyon. At ano ang mangyayari? Matapos ang 1,160 araw, sa unang mga trumpeta, ginapi ni Miguel at kanyang mga anghel si Satanas. At siya ay itinapon pababa sa lupa. At saka ano ang ginagawa niya? Sinundan niya ang babae at lumipad ito patungo sa isang lugar kung saan siya ay inaalagaan. Sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon, iyan ay 1 dagdag 2 dagdag kalahati. 1 dagdag 2 dagdag kalahati. Yan ay may kabuang 3 at kalahating taon. Kailan ito nangyayari? Ito ang panahon kung kailan itinapon si Satanas. Aba, ano ang mangyayari? Kailan ang punto kung kailan itinapon si Satanas? Nasa kalagitnaan na ng mga trumpeta, alam mo. Pahayag kabanata 9.
Nang tumunog ang ikalimang anghel, ibinigay ang susi sa hukay na walang hanggan at nabuksan ang hukay. Kapag nabuksan ang hukay, makikita natin na ang halimaw na siyang buhay noon at noon ay wala na, ay aahon mula sa hukay na walang hanggan at siya ang patungo sa kapahamakan. Kapag umahon siya mula sa walang hanggang hukay at napunta sa kapahamakan, ano ang gagawin niya? Gumagawa siya ng digmaan. Nakipagdigma siya laban sa dalawang saksi. Ngayon, gaano katagal ang digmaang ito? Kung may 3.5 taon na natitira sa 14 na taon, gaano katagal ang digmaang ito? Kasama ang halimaw na lumabas mula sa hukay, kasama ang bulaang propeta na naroon pa rin, at dahil si Satanas na inihagis na, 3 na sila ngayon ang naroon. Nasa kalagitnaan na tayo ng pagtunog ng mga trumpeta at nabuksan na ang hukay. Gaano katagal ang digmaang ito? Bueno, makukuha natin ang sagot sa Daniel, Kabanata 12, talata 7. Kung di ko man sabihin ang kabanata, tingnan ang nasa kanan para sa kabanata natin. Sa Daniel 7, sinasabing pagbagsak ni Satanas at pagbukas ng hukay, ito ang gitna ng mga trumpeta. Ito ay para sa isang panahon, mga panahon at kalahati. Walang at dito na nangangahulugang 1, 2 at kalahati. Ito sa Daniel 12:7 ay 2.5 ng huling 3.5 taon. Ito ang digmaan sa ikalawang kalahati ng mga trumpeta kapag bukas na ang hukay na nangangahulugang may 1 taon na natitira sa loob ng 14 na taon. Kapag natapos na ang 2.5 taong digmaang ito laban sa halimaw kay Satanas at sa bulaang propeta, kita mo, iyan mismo ang mababasa natin dito sa Apokalipsis, Kabanata 12. Kapag nakita natin sa talata 14 na sinundan niya sila, alam natin na mayroong 3.5 taon. Ngunit ipinapakita lamang nito na mayroong 2.5 taon. At alam natin, kapag bukas ang hukay, mayroong digmaan. Tatagal yan ng 2.5, ibig sabihin ay may 1 taon na natitira. Ano ba yung huling taon na yon? Bueno, nabasa natin ang tungkol dito sa Mateo Kabanata 24 sa diskurso ni Mateo. Ito ang pagdating ng anak ng tao. Sa diskurso ni Mateo, pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon sa Mateo 24, talata 29, makikita natin na pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon ay lilitaw ang anak ng tao darating. Hindi sa mga ulap, kundi sa matibay na konkordansya, tanging sa diskurso ni Mateo lamang aktwal na naroon ang salita sa salitang 1909 na nangangahulugang nasa mga ulap. Ito ay kapag ang Panginoon ay bumabalik pababa sa bundok ng mga olibo sa katapusan ng 13 taon o sa simula. Ang ika-14 na taon at pagkatapos, ano ang mangyayari? Sige, itabi na lang natin ang piyesang iyan hanggang sa huli at hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon. Pagkatapos mong ilatag ito, nakikita mo na ang larawang ito ng 14 na taon. Aba, paano ba ito magsisimula? Nakikita natin na kapag natapos na ang 70 taon, saka magsisimula ang 14 na taon at mula rito magtatapos ang 70 taon. Sa ika-4 na taon, ang pundasyon ng templo ay ilalatag sa ika-11 taon at matatapos na rin ito. Kaya kailan itatayo ang templo? Bueno, ipapakita ko sa iyo na nagsisimula ito sa unang taon ng mga trumpeta dahil naroon ang Panginoon. At pagkatapos ay may mangyayaring cut-off sa ika-11 taon. May digmaan sa loob ng 2.5 taon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sa simula ng ika-14 na taon, bababa ang mga paa sa bundok ng mga olibo sa huling ika-14 na taon sa ika-7 trumpeta. Tingnan natin sa Zacarias Kabanata 1. Alam mo ba, ganito ang nangyari. Ang revelasyong ito ay nagsimula mahigit 8 taon na ang nakaraan. 8 taon na ang nakaraan na pagtanto kong naroon ang mga kabanata at aklat. May 2 aklat sa Biblia na may 14 na kabanata. Ang Oseas na para sa mga Hentil ayon kay Pablo sa Roma at ang Zacarias para sa sambahayan ni Huda. At naisip ko, naku, isa sa Hentil, isa sa Hudyo, ano ang posibilidad na mayroong isang misteryo ng mga kabanata na nag-uugnay ng mga pangyayari sa loob ng mga ito sa mga tao ng katapusan ng mga araw at narito, naroon sa Zacarias Kabanata 1 sa talata 12, mababasa natin. At ang anghel ng Panginoon ay sumagot at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan hindi ka maaawa sa Jerusalem at sa mga bayan ng Huda na iyong kinagalitan nitong 70 taon? Ibig sabihin, nasa ika-70 taon? Sa bersikulo 14, sinasabi ng Panginoon,
Ako'y naninibugho para sa Jerusalem at sa Sion ng malaking paninibugho. Versikulo 15 na sabi niya, labis akong nababagabag at galit sa mga bansang panatag dahil lalo nilang pinatindi ang paghihirap. Ano ang mangyayari? Malapit nang matapos ang 70 taon, mapanibugho ang Panginoon sa kanyang lupain at sa Jerusalem, kaya nagsimula na ang paghihirap. Ano? Sa pagtatapos ng 70 taon? Okay, tandaan ang mga awit 90 at 10, magiging 70 taon iyon. Pagkatapos ay magsisimula ang templo. Magsisimula ang mga aktibidad para sa templo sa ika-4 na taon. Bueno, ngayon ay dumako tayo sa Zacarias Kabanata 4 at mababasa natin ang tungkol sa makasaysayang si Zerubabel. At ano ang sinasabi nito tungkol kay Zerubabel sa Zacarias Kabanata 4? Parang nung ika-4 na taon, sinasabi nito na ang mga kamay ni Zorobabel ang naglagay ng pundasyon ng bahay na ito at ang kaniyang mga kamay naman ang tatapos nito sa ika-4 na taon na mailagay ang pundasyon. Sa Kabanata 4, ang pundasyon ay inilatag ni Zerubabel na nangangahulugang mayroong isang makahulang tipo ni Zerubabel. Sa katapusan ng mga araw, sino rin ang mamamahala sa paglalatag ng pundasyon sa katapusan ng mga araw? Panoorin ito. Ano ang mangyayari kapag pumunta tayo sa pahayag 6? Sa pahayag 6, sa dulo ng ika-6 na tatak, makikita ang kordero at ang puot ng Diyos at ng kordero. Ito ang unang pagkakataon na tatalunin niya ang halimaw at 10 sungay gaya sa pahayag 17. Ito ang katapusan ng ika-6 na tatak kung kailan darating siya kasama ang bundok Sion para tipunin ang malaking pangkat mula sa tribulasyon. Zacarias 6, tingnan nyo. Sa Zacarias Kabanata 6, makikita natin si Josue. Joshua, sino ang larawan ng ano? Si Yeshua Jesus kasama si Zerubabel. At sino si Josue? Siya ang mataas na saserdote at hari, at siya ay mamamahala at maghahari kasama ng sanga. Sino si Zerubabel na siyang magtatayo muli ng templo? Kaya hindi pa rin naitatayong ang templo, ngunit magkakaroon ng utos na muling itatayo ang templo. Sino ang naroon? Si Josue na mataas na saserdote at hari at ang pamamahala ay nasa pagitan nila. Hindi ba't nakakapukaw yun ng interes? Sa ika-7 tatak, ang ika-7 taon ng kalagitnaan, natatakan ng 144,000 sa gitna ng lakbay. Napakaraming tao. At pagkatapos ay pupunta ka sa ano? Ang ika-8 taon ng kapighatian ay ang unang taon ng mga paghatol ng trumpeta. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nasa makalangit na bundok ng Sion. At ano ang mangyayari? Ititayo muli ang templo. Sa Zacarias 8:2, ang Panginoon ay naninibugho. Hindi na siya naiinggit para sa Jerusalem. Ngunit sinasabi nito na siya ay bumalik na at siya ay nasa banal na bundok ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang bayan, magpakalakas kayo ng inyong mga kamay sa talata 9. Yun na nakikita sa mga panahong ito. Sa pamamagitan ng bibig ng mga salita ng mga propeta na naroon noong araw na inilatag ang pundasyon ng Panginoon ng mga hukbo upang ang templo ay maitayo. Ngayon ay sisimulan na nila ang muling pagtatayo ng templo, maging matatag ang iyong mga kamay sa pundasyong itinayo noong ika-4 na taon. Narito na tayo sa simula ng mga trumpeta, Kabanata 8. At sabi niya, ngayon ay magsisimula ka ng magtayo muli, ngunit hindi mo magawa noon dahil sa kahirapan, sapagkat aking pinapaglaban ang bawat isa sa kaniyang kapwa. Iyan ang nakasakay sa pulang kabayo, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ngunit ngayon ay itatayo na ang templo. At narito na tayo, pahayag Kabanata 11, talata 2. Kumusta naman ang mga puno ng fir, di ba? Mga entsina ng basan, dahil ang masukal na ubasan ay nabuwal. Ito ang pagpapatalsik kay Satanas. At nang siya'y inihagis, tingnan ang talata 8. 3 pastol ang aking pinatay sa 1 buwan. Kinapuotan sila ng aking kaluluwa at kinasuklaman nila ako. At ano ang ginagawa niya? Kinuha niya ang kaniyang tungkod, ang kaniyang kagandahan, at pinutol ito upang sirain ang kaniyang tipan na kaniyang ginawa sa lahat ng tao. Bakit? Dahil ang isang tipan ay ginawa sa dulo ng mga tatak, at ito ay nasira dahil si Satanas ay inihagis pababa. Lumabas na ang halimaw mula sa hukay. Ang templo ay muling itinayo ngayon. At sino naman ang darating sa puntong ito? Nahulaan mo. Ito ang kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkasira. Sa Mateo 24, versikulo 15, dahil ang templo ay muling itinayo. At sa 2 Tesalonica 2, versikulo 3 at 4, makikita natin ang panahon ng dakilang pagbagsak sa kalagitnaan ng mga trumpeta. Dahil dumating na ang anak ng kapahamakan. At siya'y pupunta at uupo sa templo, ipakikita ang kanyang sarili bilang Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Zacarias 14.
Kita mo sa simula ng ika-14 na taon, babalik ang Panginoon, ano? Mga paapababa sa bundok ng mga olibo para sa huling ika-14 na taon ng labanan sa pahayag 19. Ang huling taon na iyon ay magiging eksakto kung ano ang mababasa natin sa Mateo 24 na magiging katulad noong mga araw ni Noe kung kailan niya lilipulin ang lahat ng mga kaaway. Paalam muna,